Mapagpalang araw sa inyo mga kanganga. May gagawin po tayo ngayon mga kanganga. Mayroon po tayong i-refer na isang sealer mga kanganga. Ito po ay isang refacker sealer ng sugar mga kanganga. Ang gagawin po natin ngayon mga kanganga ay aalamin po natin ngayon kung ano po pong dahilan bakit ayaw siyang uminit at mag-sealed. Yun na nga mga kanganga, binuksan na po natin sa ilalim at titingnan natin kung ano ba talaga ang diferensya, bakit siya ayaw siyang uminit. At yun na nga, nakita natin yung kanyang mga heating elements niya ay okay naman. So wala po tayong nakikita problema sa kanyang heating elements. Ay mali pala pa kanganga, may diferensya pala sa kanyang heating elements, yung parang kable niya, naputol pala yun. Yun mga kanganga, yun po ang dapat natin palitan mga kanganga. Oh, dyan mga kanganga, tingnan po natin yung switch niya. Okay po naman, tsaka yung mga wiring niya, okay po naman mga kanganga, wala po naman putol. So, sa nakikita akong problema mga kanganga, yun lang talaga yung filament kanganga. Sige lang mga kanganga, mamaya kanganga, ipapakita ko sa inyo kung ano ba lang filament na yun na parang kable kanganga. Yun kasi kanganga ang umiinit kanganga at nagsiseld sa plastic kanganga. Kung wala yung kanganga, hindi talaga magsiseld at gagana yung sealer natin mga kanganga. Ilang beses ko na po to ini-repair mga kanganga. Yung palaging sira niya yun talaga yung filament kanganga, tsaka yung plywood na nasusunog kanganga, ini-repair ko na po yan kanganga. Ito po pala yung tinatawag nating filament kanganga, or ano bang tawag ito kanganga, nakalimutan ko eh. I-comment nyo na po sa comment section mga kanganga. Ito po ang nagdadala ng init mga kanganga, at saka kung wala po ito kanganga, hindi po tayo makakasild ng mga plastic kanganga. Ang problema lang dyan kanganga is yung nakita kong filament nga pangpalit dyan kanganga is number 12 inches. Kaso yung sealer natin is number 10 inches lang. So sobra po tayo ng 2 pulgada mga kanganga. Pero wag mag-alala mga kanganga. Matik yan. Gagawan po natin ng paraan yan. So dapat lang natin yan puputulin at saka sukatin kung gaano kahaba at gaano kahaba din ang puputulin natin kanganga. So you can see naman mga kanganga, natapos din natin putulin at sukatin yung filament mga kanganga. Dapat dyan mga kanganga, walang sobra at walang kulang, kasi pag nagluag yan at naluluwag yan, ay hindi na po yan iinit kasi nga luwag nga. Parang relasyon din yung mga kanganga sa ating mga jowa at asawa. Kapag maluwag na at hindi na mahigpit mga kanganga, ibang init na po yung mararamdaman. Yun na nga, mag-aaway na kayo, ihagis na yung mga pinggan at baso. So sa may mga asawa dyan, panatilihin po natin na mainit at higpit ang ating mga relasyon para po ay happy ending po tayo at maging healthy ang ating relasyon. So mga kanganga, balik po tayo sa ating topic mga kanganga. So dyan mga kanganga, tapos ko na rin ikinabit yung filament mga kanganga. After nyan kanganga ay atin naman testingin na at yun kanganga, gagana na kanganga, umiinit na siya kanganga. At yun nga mga kanganga, may nakita pa kong isang problema mga kanganga. Yung pong wire na patungo sa supply kanganga is napapangit na po kanganga. Pangit na po yung itsura niya. Napuno na po siya ng tape. So ang ginawa ko mga kanganga ay pilitan ko po ng wire na mas malaki-laki yung wire kanganga at sa bago, para hindi na po pangit tingnan mga kanganga. Kasi po kapag hindi po natin yung pinalitan ng bago kanganga, baka magkukos pa yan ng aksidente sa mga repacker po natin mga kanganga. So sa safety po first mga kanganga, pinilitan ko na po mga kanganga. Kasi tayo mga Pilipino mga kanganga, may ugali po tayong cure then prevention. Nangyari na, tapos saka muna tayo action na i-prevent ang posibleng maulit na mangyari. So advice ko mga kanganga, kung sa inyong bahay at sa your workplace, kung mayroon pong wire na kinagatan ng ilaga, kailangan nyo po yung check yan at ipaayos po sa electrician mga kanganga. Hanggang dito lang mga kanganga, please follow and share mga kanganga. Thank you.